Ang sabi ni Jesus sa babaeng nahuling nangangalo niya, kahit ako, hindi kita hatulan. Pero, sin no more. Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Welcome po sa Usapang Born Again. Ang paksa po na ating pag-aaralan ngayong araw ay may kinalaman po sa sinulat ni John. Alam naman natin na meron tayong apat na gospel, di ba? Yung kay Matthew, kay Mark, kay Luke, at kay John. Ito pong sulat na ito o itong kwentong ito, tanging si John lang ang nagsalaysay. Hindi niyo ito makikita sa Matthew, sa Mark, sa Luke, pero sa John meron. So doon sa tatlo, kay Matthew, kay Mark, at kay Luke, wala po ito. At ito nga po yung kwento na kung saan si Jesus po ay binalak na subukin sa isang klaseng entrapment para doon sa babaeng dinala sa kanya. Dahil ang babaeng ito ay nahuli sa pangangalo niya. At dito po ay masusubok po ang husay at talino ni Jesus kung paano niya malulusutan ang klase ng entrapment na ito na ginawa ng mga Pariseo at saka ng mga teachers of the law. Kaya nga po dapat makita po natin yung linaw ng kwento at yan nga po ang tatalakayin natin. At yun nga, ang atin pong take-off passage ay sinabi ni Jesus, kahit ako, hindi kita hatulan, pero sin no more. Kaya po sa umagang ito or sa araw na ito, ang tatalakayin po natin ay yung babaeng nahuli ng pangangalo niya. Kung may mga Bible po kayo, mga ka-worship, ay makipagbukas po kayo sa akin sa John chapter 8, verse 1 hanggang verse 11. Okay? So lumalabas, pag may Bible po kayo, makikita nyo po ang kwentong itong tanging si John lang ang nagsalaysay. I will be reading from NIV translation, so makipagsabay na lang po kayo sa akin. John chapter 8, verse 1. Jesus went to the Mount of Olives, and at dawn he appeared again in the temple courts, where all the people gathered around him, and he sat down to teach them. Teachers of the law and Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. In the law of Moses commanded us to stone such women. Now, what do you say?" They were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. When they kept on questioning him, he straightened up and said to them, "If any one of you is without sin, let him be the first to throw a stone at her." Again, he stood down and wrote on the ground. At this, those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left, with the woman still standing there. And Jesus straightened up and asked her, "Woman, where are they? Has anyone condemned you?" "No one, sir," she said. Then Jesus said, "Then neither do I condemn you," Jesus declared. "Go now and sin no more." So Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Explain po muna natin ang kwento. Ang kwento pong ito'y maiksi lang, so madali lang ho natin ito marireview. Baka nga nabasa nyo na yan, di ba? Ang kwento po ay nagsimula sa isang madaling araw sapagkat ang pangyayaring ito'y naganap at dawn. So madaling araw nang mangyari ang kwento.
At si Jesus ay nasa temple courts nung oras na yun, nung umaga yun, at siya ay nagtuturo sa mga tao doon. At dumating ang mga teachers of the law, dumating ang mga Pariseo na meron silang isang dalang babae na nahuli sa pangangalunya. Okay? Ito nga, sa 8 verse 4 at saka 8 verse 5, sabi nila, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. And in the law of Moses commanded us to stone such women. Now what do you say?" So lumalabas, dinala nila ang babaeng ito upang sabihin kay Jesus, "Guro, ang babae po ito nahuli namin ng pangangalunya. Sa batas po ni Moses, dapat po dyan binabato sa plaza hanggang sa mamatay." Okay? Ang sabi sa verse 6, okay, they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him, but Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. So lumalabas, mga kapatid, si Jesus ang gusto nilang magbigay ng hatol, sila mag-i-execute. Okay? Walang sinasabi si Jesus, tumahimik lang at nagsulat sa lupa. Now, sabi dito, they kept on questioning Jesus until Jesus straightened up and said, "Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya na ang unang bumato." At umupo ulit si Jesus at muling nagsulat sa lupa. Pero nung marinig ito ng mga tao, binitawan nila ang kanilang mga hawak na bato at isa-isa silang nagsialis. Una sa mga matatanda hanggang sa pinakabata. Hanggang sa ang natira na lang doon ay yung babae na nahuli ng adultery at saka si Jesus. Okay? Nung tumingala si Jesus, sabi niya, "Oh, nasan sila?" "Wala na po." Ganon. "Hindi ka ba nila hinatulan?" "Hindi po," sabi ng babae. At sabi ni Jesus, "Kahit ako, hindi kita hahatulan. Basta, huwag ka nang gagawa pa ulit ng mga kasalanan." Kumbaga, sin no more. Kagaya nga sa English, ang sabi nito, "Neither do I will condemn you. Now go and sin no more." Huwag ka nang magkasala ulit. Napakasimple lang ng kwentong ito at kung tutuusin sa 11 verses na ito, bakit nakagad natin ang kwento? Ano ang mga bagay na dapat natin makita sa 11 verses na ito ng John chapter 8, mga ka-worship? Una, si Jesus. Mapapansin po natin dito na wala siyang sinasayang na oras. You could just imagine, maagang maaga pa lang ay ministry na kagad ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, pag ministry, nagpapagamit na kagad siya sa Diyos upang ipalaganap ang mabuting balita. At doon sa temple courts na yun, si Jesus ay nagsasalita sa harap ng maraming tao. Okay? Ipagpalagay natin na mga alas 4, alas 5 ng madaling araw na madilim pa. Si Jesus, ministry agad pagkagising sa umaga. Pero pangalawa, mapapansin din naman natin sa kwentong ito na kahit madaling araw pa lang, dumating ang mga Pariseo at dumating ang teachers of the law. Parang handang-handa sila sa isang bagay na itatrap nila ang ating Panginoon. Imagine, nung dumating sila, may dala kagad silang isang babae na nahuli nila, di umano, ng pangangalo niya. Okay? At alam kagad nila kung ano gagawin doon sa babae. Okay? Nung nahuli nila, dapat sila na humatol. Dinalang nila sa plaza. Tapos pinagbabato. Hindi. Nung mahuli nila, alam nila kung ano ang gagawin nila sapagkat dinala nila ito kay Jesus, na alam nila kung nasaan si Jesus, nasa temple court sa ganong oras ng umaga. Okay? Kumbaga planado, plakado at kumbaga pinag-aralan at talagang gagawin nila yun to be able to trap the Lord.
At ang totoo, ang gusto nilang ipahamak dito ay walang iba kung hindi si Jesus. Yung babae, ang tawag sa kanya ay collateral damage. Okay? Mapapahamak ang babae, pero ang primary na trap talaga ay walang iba kung hindi ang ipahamak ang ating Panginoong Hesus. At yun na nga nangyari, mga kapatid. Okay? Akala nila, matatrap nila. Kasi ganito nasa mindset nila. Pag sinabi ni Jesus na batuhin at namatay, ang sasabihin natin, inutos ni Jesus. So, huhulihin siya ng mga Romano at sa batas ng Romano, may kaso siyang murder. Diba? Kasi, sakop sila ng Roman Empire. So, kakasuhan siya ng murder. Okay? Pero, pag sinabi naman ni Jesus na huwag batuhin, binabiolate naman ni Jesus ang batas ni Moses. Na kung saan, aakusahan naman siya ng templo at ng mga Pariseo, ng mga Sadduceo, ng mga teachers of the law at ng mga high priest. Sasabihin niya, nilalabag mo ang kautusan. So either which way, mapapahamak si Jesus. Pag sinabi niyang batuhin, mapapahamak siya. Pag sinabi niyang huwag batuhin, mapapahamak din siya. Ano ang ginawa ni Jesus? Yun na nga, hindi siya nagsalita. Di ba? Hindi siya nagsalita at pagkatapos ay nagsulat lang siya sa lupa. Okay? Sulat lang siya ng sulat. At ang mga taong ito'y makukulit. They kept on questioning Him, sabi ng Bible. And questioning ang ating Panginoon. Okay? Until finally, sabi ni Jesus, o buti pa ganito na lang. Okay? Kung sino sa inyo ang walang kasalanan, edi siya na ang maunang bumato. Walang bumato sa babae. Walang bumato doon sa babae sapagkat ang patakaran ni Jesus, batuhin mo yung babae. Pinapayagan ko. Kaya lang, make sure na qualified kang patuhin mo kasi wala kang kasalanan. Okay? Lahat sila po may mga hawak ng bato eh. Kumbaga, ready for action na gagawin po nila dito. Ang nangyari doon sa binigay na patakaran ni Jesus, kapag ikaw ay makasalanan, wala kang karapatang bumato. Ang meron lang kung karapatang bumato ay yung mga walang kasalanan. Ang problema, lahat may kasalanan. Kaya ang nangyari, sabi nga dyan ang naunang umuwi, ang naunang nagbitaw ng mga bato, yung mga matatanda. Ibig sabihin sila ay mas maraming kasalanan. Hanggang sa napansin ng mga tao na wala ng nabawasan, na wala ng mga tao, pati teachers of the law, pati Pariseo, pati yung mga taong nakikinig kay Jesus sa Bible study. Okay? Nakisali yun, kumuha ng bato yun at babatuhin yun yung babae. Okay? Kaya lang, nung maramdaman nila dun sa patakaran ni Jesus, hindi sila papasa, mas minabuti na lang nilang umalis. Okay? Kaya, yun yung kabuuan ng kwento, mga ka-worship. Ngayon, may sila naman itong kwentong to. Ano yung aral na makikita natin sa kwento? Tandaan ninyo, sa kwentong to, may dalawang pagkakataon na nagsalita si Jesus. At ang dalawang salitang ito, or ang dalawang pagkakataon ito, na nagsalita si Jesus, yun ang babakatin natin. Okay? Ang unang pagkakataong nagsalita si Jesus, ganito: kung sino sa inyo ang walang kasalanan, siya na ang unang bumato. Dito makikita natin na alam ni Jesus na walang babato sa babae. Kasi lahat ay makasalanan. Kumbaga sa eksenang ito, maliwanag na ang mga tao dito, mahilig silang tumingin sa kamalian ng iba, pero ang sarili nilang kamalian, hindi nila nakikita. Maliwanag dito na ang mga taong mahilig siyang tumingin sa kasalanan na nangyayari sa iba, pero yung sarili niyang kasalanan, ayaw niyang tignan. Kaya dito pinamulat ni Jesus na
Sige, testingin natin. Sinasabi nyo may kasalanan ng babae, di batuhin nyo, just make sure na wala kayong kasalanan. Dito sumabit ang lahat ng mga tao at isa-isa silang nagsiuwi. Ang pagbabato o ang pagbato sa babaeng ito ay isang execution. Kumbaga, ito ay paraan para mamatay ang isang hinatulan. Parang bitay, parang silya elektrika, parang pugot ulo, gano'n. Ang layunin ay papatayin ng tao bilang parusa sa kasalanan niya. At ang mga tao ang executioner. Ngayon, sino ang judge? Ang judge na tinalaga nila ay walang iba kundi si Jesus. Gusto nila si Jesus ang tatayong hukom. Okay? Para hatulan ng babae. Yun ang layunin ng mga Pariseo at saka ang mga teachers of the law. At sila ang magiging executioner. So, ang ending, mamamatay talaga yung babae. Lalo na pag sinabi ni Jesus na batuhin. Sapagkat malamang sa malamang, hindi lalabagin ni Jesus ang kautosan na isinaad ni Moses noong mga panahon ng Old Testament. Okay? Sabi niya, hindi ako naparito para ipawalang bisa ang kautusan. Nandito ako para papagtibayin pa ito. So lumalabas, hindi siya nandiyan para pawalang bisa. Nandiyan siya para palakasin. Okay? I-strengthen ang law at gampanan sapagkat ang kabuuan ng batas ay walang iba kundi si Jesus. So hindi niya nilabag ang batas ni Moses dito. Hindi niya nilabag. Ang nangyari, tinuloy niya ayon sa batas ni Moses. O batuhin nyo. Kaya lang siguraduhin nyo wala kayong kasalanan. Dahil kung sino sa inyo ang walang kasalanan, di siya na ang maunang bumato. Kayo na ang executioner. And this is my judgment. Ito ang hatol ko. Okay? Makasalanan siya, di makasalanan siya. Mamamatay siya, di mamamatay siya. Kayo ang executioner, di sige, tingnan natin. Kung sino sa inyo walang kasalanan, di siya ang unang bumato. Kaya lang, sa hatol na ito ni Jesus, walang nag-qualify na executioner. Wala. Walang nag-qualify na gaganap para patayin yung babae. Bakit? Sapagkat di isa sa kanila, lahat po makasalanan. Okay? Yan yung unang importanteng pangungusap ni Jesus. Ano yung pangalawa? Yung katagang binitawan niya na kahit ako, hindi kita hahatulan. Pero, huwag ka nang gagawa pa ng kasalanan. Alam mo ninyo, napakagandang pagkakataon na ang dapat sana nahatulan yung babae. Pero siya po ay naligtas. Na-spare ang buhay niya sa tiyak na kamatayan dahil kay Jesus. Isa itong pambihirang pagkakataon na dapat patay na sana siya. Kasi yung babae po ay nakaranas ng biyaya ng pagpapatawad ni Jesus. At mula sa bibig ni Jesus mismo, sinabihan niya ang babae, kahit ako, hindi kita hatulan. Anong ibig sabihin? Si Jesus kaya siyang hatulan. Sapagkat kung meron mang katangi-tanging tao doon na walang kasalanan, si Jesus yun. Si Jesus lang talaga ang may karapatang humatol at mag-execute para ang babaeng ito ay mapahamak. Pero sinabi niya, kahit ako, hindi kita hahatulan. Yun nga lang, bukod doon sa mga pangungusap na yon, sinabihan din siya na huwag na siyang gagawa pa ulit ng kasalanan. Bakit po? Abay, syempre, dahil kapag umulit pa siya ng kasalanan at gumawa pa siya ulit ng mga pagkakamali, sa pangalawang pagkakataon, hahatulan na siya ni Jesus. Okay? Kumbaga, ang mga salitang binitawan kasi ni Jesus dito ay grace and warning. Biyaya at saka babala. Ang biyaya dito yung kahit ako ay hindi na kita hahatulan.
Pero babala dito, huwag ka nang gagawa ng kasalanan pa ulit. So maliwanag dito, nagbibigay ng biyaya ang Panginoong Hesus sa kanya na hindi siya makakaranas ng pagpaparusa. Pero ang sinasabi rin dito ni Jesus, huwag mo nang uulitin yan. Sin no more. Grace dahil natagpuan niya si Jesus bilang tagapagligtas. Pero warning din sapagkat darating ang panahon, si Jesus na mabiyaya at tagapagligtas na hindi siya inatulan ay magiging isang hukom. At dahil dito, kapag ang tao ay nagkasala at patuloy sa pagkakasala, dumating na yung panahon na si Jesus ay isa ng hukom, hahatulan na ang kagaya niyang nagkasala. Kaya nga, dito po makikita natin ang liwanag ng kwentong isinalaysay ni John na meron tong kinalaman sa buhay natin. Ano yun? Yung bang ang kwento ng babae at tayo, hindi naman walang pagkakaiba. Siguro iba lang yung karakter ng kasalanan niya at karakter ng kasalanan ko at karakter ng kasalanan mo. Di ba? Pero lahat ito kasalanan na dapat talagang hatulan ng kamatayan. Kaya lang, pag dumadaan kay Jesus ang taong ito, hindi niya to hinahatulan. Kasi nandoon pa siya sa panahon na mabiyaya pa ang Diyos. Sa mga pagkakataong ito, si Jesus po ay nasa biyaya, gracious God, magpapatawad, hindi hahatol. At yun nga lang, pag ikaw ay nag-enjoy ng pagpapatawad ng Panginoon, dahil tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, pinatawad ka at hindi kayo natulan. Tandaan mo, nagbibigay din siya ng paalala. Paalalang dapat mong pakatandaan sa isip at saka sa puso mo. Sin no more. Bilang isang born-again Christian, napakahalaga po nito. Na pag tinanggap mo ang Panginoon, hindi ka na dapat gumagawa ng kasalanan. Hindi ka na dapat bumabalik sa lahat ng ginawa mong mali. Halimbawa, kung dati kang babaero, nakakilala ka sa Panginoon, umiyak ka sa harapan niya at ikaw ay humingi ng tawad at pinatawad ka niya. Matapos nito, sasabihin ka niya, "Oh Brad, sin no more." Ibig sabihin, huwag ka naman babae. Halimbawa, ikaw ay lulong sa bisyo, lahat ng klase ng bisyo ay nasubukan mo na, isang panahon dumating si Kristo sa buhay mo at tinanggap mo siya sa buhay mo, nakaranas ka ng grace ng Lord, pagpapatawad, at hindi ka hinatulan. Pero meron siyang paalala, huwag ka nang uulit. Sin no more. Bakit? Dahil sa oras na ikaw ay magkasala ulit, sa pangalawang pagkakataon na makikita kay ni Jesus, hindi na biyaya ang aabutin mo sa kanya. Hatol na. Na kung saan ang hatol na ito ang maghahatid sa iyo sa pangalawang kamatayan. Okay? Kaya nga po, ang challenge po sa atin dito bilang isang mananampalataya ng Panginoon, bilang isang born-again Christian, kapatid, huwag mong isasalaula ang kaligtasang nakamit mo sa ating Panginoon. Huwag mong ibabalahura ang isang dapat sana'y nahatulan ka ni Kristo. Pero sinabi niya, hindi kita hahatulan. At dahil diyan, tanggapin mo ang isang paalala na galing sa Kanya na nagsasabing, sin no more. Huwag ka nang gumawa ng mga bagay na maaari ka pang magkamali, maaari kang magkasala, maaari kang mapahamak. Dahil pag naulit pa ang kasalanan na dapat sana'y tinalikuran mo na pero binalikan mo to, baka sa pangalawang pagkakataon, wala nang biyaya ang mararating mo. Ito po'y paalala sa ating lahat, mga kapatid. Ang kwentong ito ay isang maliwanag na nagtuturo sa atin na si Jesus, mabait, mabuti, mapagpatawad. Kaya lang,
hindi inaabuso ang kanyang kabutihan. Yung i-claim mo, mabait naman ng Diyos, mabait naman si Jesus, tanggap niya ako sa aking pagkataong ito. Tinanggap ka niya dahil gusto ka niya magbalik loob sa Diyos. Pero the moment na bumalik ka na sa Kanya, magbabago ka na. Hindi yung tinanggap ka niya dahil makasalanan ka, tapos matapos kanyang tanggapin, makasalanan ka pa rin. Hindi pa pwede. Kinakailangan magkakaroon ka na ng righteous kind of life. Isang matuwid na pamumuhay. Halimbawa, bakla ka. Okay? Tapos tumanggap ka sa Panginoon, umiyak ka. Okay? At nung tinanggap mo ang Panginoon, naranasan mo ang biyaya ng Panginoon, ang pagpapatawad, ang pag-ibig, at hindi paghatol sa iyo. Sasabihin niya, anak, hindi kita hatulan. Pero huwag ka nang gagawa ulit ng kasalanan. Eh, yung ginagawa mo nga kasalanan eh. So, nung nakilala mo ang Panginoon, nagpakalalaki ka na. Hindi ka na bakla. At dahil dyan, matuwid na ang pamumuhay mo. Okay? Ngayon, sasabihin, kasi pastor, ganito pa rin ako makasalita, makending pa rin ako. Pero ang ginagayon ko dito, nandito na yung pagsusumikap mo na gusto mong magbago. Kung sa matagal na panahon, yung lambot ng katawan ay nakakasanayan mo, hindi ka nagkakasala dyan. Ang sinasabi ko dito ay yung kasalanan na ginagawa mo nung wala ka pa kay Kristo, na matapos mo lumapit kay Kristo, tapos binabalikan mo pa rin yun, ay nako, mararanasan mo na ang hatol ng Panginoon. Ang sinasabi dyan, sin no more. Okay? Ipagpalagay natin na ikaw ay nanlalalaki sa kabila ng ikaw ay isang lalaki. Okay? Pero nung makilala mo si Kristo, kahit malambot ka pa rin magsalita, pero hindi ka na nanlalalaki, hindi ka na nakikipagsipingan sa mga lalaki. Nagpapakalalaki ka na at pinipilit mo ng gumanap sa kalooban ng Panginoon. Ligtas ka. Ligtas. Pero yung nanlalalaki ka, cross-dresser ka, bakla ka, lumapit ka sa Panginoon, naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, umiyak ka pa, pagkatapos nun bumalik ka pa rin ulit sa mga bagay na yan, at ang katwiran mo, mabait naman ng Diyos, ay naku, maniwala ka sa akin, hindi mo na mararanasan ang kabaitan ng Diyos. Meron pa rin siyang inihandang parusa sa mga taong ayaw magbago. So, mga ka-worship, ang mensahe pong ito ay hinahangad ko na maunawaan po ninyo ang kahulugan. Dahil ito po ay susi para matutunan natin yung nais ng Panginoon sa atin. Na tayo ay mabuhay ng matuwid. Yung ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang kalooban. At yung salitang sin no more ay isang pangungusap ng Panginoon na nagsasabing, ayoko na gumagawa ka ng kasalanan. Kung gusto mo na maituring kitang anak ko, dapat makita ko sa iyo ang ganap na pagbabago. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay may natutunan sa kwento ng babaeng nahuli ng pangangalunya. At dalangin ko na yung pinaka-challenge ng kwentong ito, na kung paano niya sinabihan ng babaeng huwag ka nang uulit, sin no more. Tandaan nyo, ang mga pangungusap niyan, hindi lang yan para sa kanya, para din yan sa atin. Na tayo na nakakilala sa Panginoon, na tayo na ipinanganak na muli, tayo na pinatawad ng Panginoon, tayo na hindi hinatulan ni Kristo, dapat mabuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang salita. Nang sa ganon, tayo ay mapapabilang sa kanyang kaharian. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito na atin pong nadalakay ngayon. At sa mga susunod na video na atin pong
pag-aaralan pa sa mga darating na linggo. Ako po si Brother Dong Galang at sa pangalan po ng Usapang Born Again at sa pangalan po ng aming church na Jesus Heart of Worship Church. Pansamantala po ako magpapaalam at dalangin ko makita-kita tayo sa mga darating na video ko pa. Samahan kayo ng Lord, gabayan at patuloy kayong pagpalain. God bless po. Bye-bye. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.